Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa araw ng March 8, 2026. Sa pagdating ng umagang ito ng March 8, mararamdaman mo ang isang napakalinaw na daloy ng enerhiya na mag-uudyok sa iyo na ayusin ang bawat maliit na detalye ng iyong buhay nang may mataas na antas ng disiplina at katuwiran. Ang posisyon ng mga planeta ay nagbibigay sa iyo ng pambihirang kakayahan na makita ang mga pagkakamali na hindi napapansin ng iba. Kaya gamitin ang talinong ito upang gawing mas mahusay ang iyong kapaligiran at ang iyong mga personal na sistema sa bawat oras ng iyong pagkilos. Huwag kang mag-atubiling simulan ang mga gawaing nangangailangan ng matinding konsentrasyon dahil ang iyong isipan ay nasa pinakamatalas na kalagayan upang maghatid ng mga resultang walang kapintasan at puno ng dangal sa lahat ng aspeto ng iyong pamumuhay. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang mahalagang pagkakataon kung saan ang iyong husay sa pagsusuri ng mga datos at ang iyong dedikasyon sa serbisyo ay lubos na mapapahalagahan ng iyong mga nakatataas sa kumpanya. Mapapansin nila ang iyong mabusising paraan ng pagtapos sa mga mahihirap na obligasyon, kaya asahan ang isang positibong balita o isang bagong proyekto na magbibigay sa iyo ng pagkakataong ipakita ang iyong tunay na galing sa organisasyon at pamamahala. Huwag kang matakot na magmungkahi ng mga pagbabago sa inyong proseso dahil ang iyong pananaw ay sadyang kailangan upang matiyak na ang inyong pangkat ay mananatiling epektibo at maayos sa gitna ng anumang hamon na darating sa inyong opisina. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga nagawang budget upang masiguro na ang bawat bahagi ng iyong kita ay nailalagak sa mga bagay na nagbibigay ng seguridad sa iyong hinaharap. Maaaring may lumitaw na oportunidad para sa isang matatag na investment na may kinalaman sa kalusugan o mga kagamitang magpapadali sa iyong mga mabusising gawain. Ngunit kailangan mong suriin ang bawat dokumento ng paulit-ulit bago ka maglabas ng iyong pera. Ang pagiging masinop sa iyong mga gastusin at ang pag-iwas sa mga bagay na walang pangmatagalang halaga ay magbibigay sa iyo ng ganap na kagaanan sa loob ng iyong puso at katiyakan na ang iyong yaman ay nasa isang matibay na pundasyon ngayong maghapon. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan para sa iyo ay nasa isang yugto ng malalim na pagmamalasakit at praktikal na pagpapakita ng debosyon kung saan ang iyong puso ay naghahangad ng isang relasyon na may sapat na katatagan at respeto. Ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagtulong sa mga gawain ng iyong katuwang o ang pag-aayos ng inyong schedule para sa isang mas payapang pagsasama ay lalong magpapatatag sa inyong ugnayan sa bawat sandali ng inyong pagkakaisa. Para sa mga naghahanap pa ng makakasama, ang iyong malinis at maayos na aura ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahangad ng isang partner na may matibay na prinsipyo at marunong magpahalaga sa tunay na ganda ng isang maayos at matiwasay na pamumuhay. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na atensyon sa iyong digestive system at sa iyong pangkalahatang nutrisyon na maaaring makaramdam ng pagod dahil sa iyong sobrang pag-isip. Ang iyong katawan ay humihiling ng mga pagkaing luto sa bahay na puno ng bitamina at mga sandali ng katahimikan upang mapakalma ang iyong isip na tila balaging naghahanap ng mga bagay na dapat ayusin sa iyong paligid. Ang pagsasagawa ng mga ehersisyong nagpapabuti sa iyong postura o ang simpleng pag-iwas sa mga ingay na nagdudulot ng stress ay makakatulong upang mailabas ang mga negatibong vibes at mapalitan ito ng sariwang inspirasyon na magpapatibay sa iyong buong sistema sa bawat oras. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang matalinong tagapayo at mapagkakatiwalaang kaibigan ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga taong nangangailangan ng iyong mabusising opinyon upang maayos ang kanilang sariling mga kalituhan. May isang kakilala o kasamahan na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong tungkol sa kung paano mag-organisa ng isang mahalagang kaganapan o dokumento, at ang iyong mga salita ay magsisilbing gabay na magbibigay sa kanila ng sapat na lakas. Maging mapagmasid sa bawat pakikipag-usap dahil ang bawat impormasyon na iyong ibabahagi ay nagtataglay ng kapangyarihan na makapagpabago ng direksyon ng iba nang may sapat na paggalang sa kanilang sariling kakayahan at kalayaan sa bawat hakbang na kanilang gagawin. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng pambihirang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa pagsusulat, pagdidisenyo, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pagiging mabusisi sa bawat aspeto ng iyong orihinal na likha. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga karaniwang pamamaraan lamang, bagkus ay subukan ang mga makabagong estilo na magpapakita ng iyong galing habang pinapanatili ang kalidad at dangal ng iyong mga gawa para sa iyong sariling kaganapan.
Ang pagbuo ng isang bagay na may layuning magbigay ng kagaanan at kaayusan sa buhay ng marami ay nagbibigay sa iyo ng ganap na tagumpay na sadyang napakahalaga para sa iyong emosyonal na pag-unlad bilang isang mahusay na individual. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging mahinahon upang maging maayos ang takbo ng inyong samahan sa kabila ng mga posibleng maliliit na usapin tungkol sa kalinisan o kaayusan ng bahay. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan dahil kaya mong magpaliwanag sa paraang madaling intindihin at may sapat na pagkilala sa nararamdamang pangangailangan ng bawat miyembro ng iyong pamilya sa bawat oras ng inyong pagsasama. Maging mapagpatawad sa mga pagkukulang ng iyong mga mahal sa buhay at maging isang gabay na laging handang tumulong sa pag-aayos ng anumang aberya. Dahil ang matatag na pundasyon sa loob ng tahanan ang tunay mong sandigan sa bawat hamon na dadaan sa inyong buhay. Ang iyong intuwisyon ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na paglago o sa pagpapaganda ng iyong sariling kasanayan sa pakikipag-ugnayan sa mga taong may malawak na kaalaman. Kung may nararamdamang udyok na ayusin ang iyong gamit sa trabaho o bumili ng mga kagamitan na magdadala ng higit na produktibidad sa iyong paligid, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagdadala ng bagong simula. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan sa iyong pagkatao. Kaya pakinggan ito, at huwag hayaang ang mga alinlangan ay humadlang sa iyong asenso patungo sa tagumpay. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang kidlat na handang unawain ang bawat komplikadong impormasyon upang mahanap ang pinakaugat ng katotohanan sa iyong mga pinag-aralan ngayong araw. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga materyales na magpapalawak ng iyong pangunawa sa mga usaping may kinalaman sa siyensya, kalinisan, o sa mga paraan ng wastong pamumuhay dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapabuti ng iyong disposisyon. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiya sa iyong isipan, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng liwanag hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong matagal nang hinahanap para sa iyong seguridad. Iwasan ang pagiging masyadong kritikal sa iyong sarili at sa ibang tao upang hindi ka makagawa ng pader na maglalayo sa iyo sa mga bagong pagkakataon na maaaring magpabilis sa iyong pag-unlad sa bawat sandali ng iyong pagkilos. Ang pagpapanatili ng isang balanse sa pagitan ng iyong paghahangad ng perpeksyon at ng iyong pagiging mahinahon sa pagtanggap sa mga natural na limitasyon ng buhay ay isang kasanayan na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw. Ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa iyong pangmatagalang mitiin nang hindi isinasakripisyo ang iyong mga prinsipyo ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kagalakan sa bawat sandali ng iyong pakikipagsapalaran sa mundong ito. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan sa gitna ng iyong abalang schedule upang muling makakonekta sa iyong panloob na lakas na nagbibigay ng direksyon sa iyong buhay. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na hangarin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging matatag at kung paano mo magagamit ang iyong talino para sa kabutihan ng iyong sarili at ng iyong kapwa-tao. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro, kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging marangal sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa iyo. Maging mapagmasid sa mga dokumento, email, o mga mensaheng iyong matatanggap ngayong hapon, lalo na ang mga may kinalaman sa iyong kalusugan o mga teknikal na usapin sa trabaho. At siguraduhin na naintindihan mo ang bawat detalye bago ka magbigay ng iyong pagsang-ayon. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan o sa iyong mga mentor ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa mabusising pagsusuri ng datos. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na nagpapakalma sa iyong sistema gaya ng paggawa ng listahan ng mga pasasalamat o pag-aayos ng iyong mga kagamitan. Ang kaayusan sa iyong kapaligiran ay direktang nakakaapekto sa iyong pakiramdam. Kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan at ang pag-aayos ng iyong kwarto ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon sa iyong isipan na dulot ng sobrang pagpapakapagod. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon,
na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas para sa iyong patuloy na ikaunlad at kagalakan. Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagkakaroon ng isang mapayapang puso na laging handang umunawa sa sarili at sa ibang tao nang may sapat na pagmamahal sa bawat sandali ng iyong pagkilos. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa iyo. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo na magpakita ng kabutihan, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyo sa bawat sandali. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 3, 5, at 19. Ang iyong maswerteng kulay ay murang kayumanggi o asul na navy na sumisimbolo sa katatagan at talino. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pag-aayos ng iyong workspace, ang paggawa ng isang detalyadong to-do list para sa susunod na linggo, o ang mabusising paglilinis ng iyong mga kagamitang elektroniko upang muling mahanap ang iyong kagalakan at sigla sa buhay.